wala na naman pupuntahan yan. Na mauulit pa yan. Ano pong sabi ni Renato Bangasan, mga kabayan, ng North Sagaray, Bulacan? Ayon po sa kanya, katulad nyo, walang silbi. Imbis na kayo ang magsikap na maghanap ng ebidensya, ay kayo pa ang naglilihis para malayo na madiin ang puon ninyo. Galing kay John Marino, mga kabayan. Itong demonyong Soto na to, ayaw pang gumawa ng tama at para sa taong bayan. Malapit ka na rin kunin ni Satanas. Mga kabayan, ano pong masasabi po ninyo? Dito po sa balitang kung saan po sinabi po ni Tito Soto na yung report na ginawa ng minority kaugnay nga po dito sa investigasyon ng flood control na pinangunahan po noon ni Senador Marcoleta, tinatawag po niyang isang papel lamang, isang simpleng papel. Ibig sabihin po, wala pong kwentang papel. Parang ganun po lumalabas. Dahil po doon sa report, pinakakasuhan po ng minority, ito po si Romualdez. Dahil kitang-kita naman po yung link sa kanya, doon pa lang po sa sinabing salaysay ni Gutesa at ni Saldico, na on top po talaga dyan ay si Romualdez, kaya nga po pinakakasuhan. Ngunit, ito pong si kumparing Tito Soto, tinabagay walang pakialam dun sa report, at ang masusunod pa rin daw po, yung report ng kanyang kaibigan, ang kanyang kabangga, kasangga, na si Ping Lacson, mga kabayan. Ano pang sabi ni Tito Soto, mga kabayan? Ito, tignan nyo po, mga kabayan. Babasahin ko lang po ng mabilis, mga kabayan, para lamang po sa kaalaman po ng lahat. Ito po, ayon po sa kanya, ito, ang minority report, only comes after the committee report. Kahit ano pang committee pa yan, walang minority report. It's simply a piece of paper. So talaga pong lumalabas po, mga kabayan, na talaga pong pinoproteksyonan po. Kitang-kita naman po na ito pong si Tito Soto, protector po ni Romualdez, mga kabayan. Talagang sinasalag po niya yung anumang tutumbok kay Romualdez. Kaya alam po natin, mga kabayan, na nung pinalitan po si Chis Escudero bilang Senate President at napalitan na po si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairman, alam na po natin na ganito po ang kalalabasan niyan. Hindi po makukulong yung malalaking isda. Hindi po matutumbok si Romualdez. At ito pong flood control na ito ay mababaon na lamang po sa limot hanggat nakaupo pa po bilang Senate President si Tuta Soto, mga kabayan. Tinanggap po ba? Tinanggap po ba ng mga netizen etong sinasabi ni Tuta Soto, mga kabayan? Tinanggap po ba? Alamin po natin, mga kabayan. Alamin po natin dahil may comment section naman po ano pong sabi? Ano pong sabi ng mga kababayan po natin? Unahin na po natin. Ano pong sabi? Ni Renato Bangasan, mga kabayan, ng North Sagaray, Bulacan. Ayon po sa kanya, katulad nyo, walang silbi. Imbis na kayo ang magsikap na maghanap ng ebidensya, ay kayo pa ang naglilihis para malayo na madiin ang puon ninyo. Ano ka? Soto, makinig ka dito. Tito Soto, makinig ka sa sinasabi ng taong bayan. Ito pa, galing kay Akatsuki Daisuke. Matindi to, Akatsuki to, Ba't pa naging public servant to? Kung hindi naman para sa publiko ang pinagsisilbihan nito sa magnanakaw, laging pabor yung mga sinasabi ng buwayang to. O di po ba, mga kabayan? Ano bang sabi ni Emax de Castilla ng Cebu? Yan ang school bukol. Yan ang school bukol statement. Ayaw nakasuhan ang mga culprits delikado, mga kabayan. Napakatindi po
At kung iisa-isahin pa po natin to, mauubusan po tayo ng oras. Ito po ang pinakahuli. Galing kay Jun Marino, mga kabayan. Itong demonyong Soto na to, ayaw pang gumawa ng tama at para sa taong bayan. Malapit ka na rin kunin ni Satanas. Hindi ka pa gumawa ng mabuti sa kapwa. Sayang ang tax namin pinapasweldo sa inyo. Naririnig mo ba yan, Tito Soto? Ha? Naririnig mo ba yan? Sana naririnig mo po. Ha? Kawawa naman po ang taong bayan sa inyo. Kaya po, walang walang kaamor-amor po. Si Sir Ted Pailo, nung pinanood po niya yung hearing ng Blue Ribbon, ito, pakinggan po natin. Ano po bang masasabi ni Sir Ted Pailon sa nangyaring hearing ng Blue Ribbon? Ito po, Sir Ted, pasok po. Kamusta? Ano? Kamusta? Anong masasabi mo sa hearing kahapon? Sabi ko nga sa'yo kanina, Hindi, partner. tatlong bagay nga yung sinasabi ko. Oo, ikaw ay nawalan ng... Hindi, una, kayo ho ba'y Nabuhayan. nabuhayan ng loob? Oo. Nagkaroon ba kayo ng pag-asa na magkakaroon talaga dito ng accountability and justice? Meaning na meron po talagang mananagot dito ng mga pangunahing promotor? O pangalawa, kayo ho ba'y nasiraan po ng loob o nawala ng pag-asa? Dalawa yun, di ba? And wala naman tayong wapakels, yung control. pangatlo, yung And sinasabi pangatlo, yung talagang marami po ang wapakels. Yung bang pagod na, yung bang nagsasabi na wala na naman pupuntahan yan, na mauulit pa yan. Walang Nako, mangyayari dyan. Walang mangyayari dyan. Nagsasayang lang kayo ng oras dyan. At yung iba ho talaga, sa sobrang hirap ng buhay, wala na hong pinapakialaman. Hindi na ho nakikialam pa sa ingay ng politika, awayan po nila o sinasabi po natin na pagiging makabayan kasi nga ang problema namin, kung paano kami makakabili ng bigas at malalam na ng sikmura ng aming mga anak. Tama. Yan po ang realidad. So doon sa tatlo, saan ka? Oo. Ako, nadismaya ako Ilang ulit kong binabalik-balikan. Siguro 3 oras ko rin yatang tinutukan kahit papano. Meron ako 1 oras yung halos patapos na nakikinig lang ako. Sabi ko, talaga ba hanggang matapos to? Gusto ko ng bagong impormasyon. Kasi yun na-expect ko dahil nandun na yung mga tao na hindi na ipatawag sa hearing dati. Parang nakulangan lang ako. Okay. Nanghinayang ako. Kasi baka mamaya sa susunod na pagdinig, itong mga taong ito, wala na. Hindi na maipapatawag pa. Baka... Kung meron Sana, kung kung meron pwede pa lang sana, ha, kung sana meron sa pa sana. susunod na hearing, pwede bang tayo? Phone-in question. Galing sa taong bayan. Meron po tayong phone-in question galing sa ating taong bayan. Maglagay na lang kaya kayo dyan ng host. Willing po ako. Ako na ang mag-host. Libre po. Ikaw yung moderator. Oo, magmo-moderate na ako kasi nakulangan ako dun sa mga tanungan portion kahapon. Meron bago, face reveal. Yung nagtatago, di ba? Tapos Hindi naman- nagtataka sila. hindi Yung naman lalaki. Si Pakanan. Oo, Hindi si naman na dapat Pakanan. magtago kasi sabi nga, ito Google Yun mo, lang. ikaw Bukod doon, alam naman na natin ang itsura niya. Hindi na pa face reveal ni Curly Discaya. Yung 2 babaeng tenants daw doon sa Tamarind. Pero other than that, kayo ba may bago ba kayong impormasyon na nalaman? Yung Kasi sa gusto ko sanang pigain nila yung mga nasa affidavit nitong si Bernardo. Nandun si Maynard Ngu. Nandun si Olayvar. Nakulangan ako I'm not sure. Sabi ko, what's happening? Bakit ganun yung mga... Ba't ganun yung tanong? Ang kulang. Ikaw ba? Ako, aaminin ko, sinakripisyo ko yung tulog kong hapon. Sabi ko na Aaron, yung napakahalagang tulog mo sa hapon, kasi nga ang gising mo super aga para sa trabaho mo. So, talagang pag 1:00 ng hapon, inaantok at inaantok ka. Pag hindi ka nakatulog, ngayon, ito na, sisingilin ka na ngayon, no? Medyo... So, worth it ba? Naubos na kaagad yung inipon mo nung Energy. linggo na tulog. So, kamusta? Worth it ba yung pagpupuyat mo? Hindi. O sana nag-siesta ka na lang. Sumama pa loob mo pagkatapos. Hindi ba? Anyway, ay nako, sabi nga namin dito mga kapatid, mga bagay po siguro na hindi na ho natin kayang baguhin, depende yan, no? Kasi nga po ito ho ang sitwasyon sa bayan na ito. Dahil watak-watak po tayo, kaya po nangyayari ito. Kasi ho watak-watak hindi nagiging solid ang pagkilos natin sa iisang adhikain. Klaro na po sa rally na lamang, 2 venue, 2 grupo di ho ba?
Anyway, kaya nga pong ating panalangin, sana po sa takdang panahon po, magkaroon nga ng totoo, no, na pananagutan, kasi meron ho naman talaga dito mga testigo na sinasabing handang panindigan ang kanilang testimonya at meron silang mga kaukulan din pong maihahain na ebidensya. Anyway, ayoko pong ubusin pong ating unang oras dito kasi po punong-punong ating programa. Yung magandang balita po na inanunsyo kahapon ni Presidente Marcos. In fairness, magandang balita po naman talaga yon. Ito hong find sa Malampaya East, kasi meron tayong Malampaya na existing pero kapos na po yan eh. Paubos na po yung kanyang supply. Ito po yung ginagamit ngayon na LNG, yung liquefied natural gas na ginagamit po, supply ng kuryente. Even may mga sasakyan po na dyan pwede po rin gamitin yan. Malaking bagay po yan, malaking tulong po yan sa ating pong search para po sa mga alternatibong energy na ating po maaaring pagkunan. Hindi po lamang itong sinasabi nga na mga galing po sa mga coal power plants na ito. So ang tanong natin lang ho dito, kailan ito pwede ho, kailan actual na ito makapagsusupply na po ng kuryente? That's a very basic question. Ang atin lang po dito, sana nga sa find na ito, ang atin lang, baka ho nakaligtaan nyo na, minsan po sa buhay ng mga Pilipino, nagkaroon po ng tinatawag na Malampaya Fund Scam. Opo, at dahil po dyan sa kasong yan, sa isyong yan, may mga sampahan po ng demanda, ng reklamo dahil yung pera. Kasi po, yan may kita ang gobyerno dyan eh. So meron niyang operator. Ngayon po, I think yung Prime Energy something. Ito ho kasi, ang nagpuhunan dito, tulungan yung pribadong sektor to discover, no? Kasi magbabaong kayo ng tubo dyan, pagkalalim-lalim yan, para ma-discover yan. So may puhunan. So it follows na yung namuhunan dyan, sila dapat makinabang. Of course, no? Pero sa bawat kikitain yan, may parte ang national government. Kasi nga, kasama doon sa consortium, kumbaga, yung pong Philippine National Oil Exploration Corporation. PNOC, kasama sila dyan. So may share dyan ng gobyerno. Yung gobyerno, sa kanyang nakukuhang share, meron pong inilabas dati pa na PD, yung dating Pangulong Marcos, na sinasabi na meron kang portion dyan na pwede mong gamitin pa to further ang paghanap mo ng gantong uri ng mga enerhiya. Pero nung panahon ni Gloria Arroyo, mawalang galang lang po, yung pera na nandidiyan, yun, meron pong portion dyan ginamit at dito nasangkot si Janet Lim Napoles. 900 million po more or less almost ang issue dyan. Pero 38 billion mga ganun po yung nakuhang pera dito. At ito ho inilaan sa kung saan-saan na mga proyekto na wala namang kaugnayan sa energy. At doon po may mga nagsamantala. Yan po yan. Ang atin lang po dito ngayon, no, na hindi na po maulit ito pong nangyaring ito. Otherwise, para din po ito ngayon na flood control na mukha pong nagkaroon na po ngayon ng quote-unquote question sa kanyang credibility kasi doon sa grid coordinates error. Parang nagtatagumpay ha. So ngayon, may doubt ka na dito sa number of flood control projects na questionable, di po ba? Okay, sige, dyan na tayo muna. Hanggang doon na lang muna tayo. Oo. Sige, sa mga nakikinig ngayon sa atin, sa mga nagmamaneho, sa mga naghahatid kay misis, sa mga anak po nila sa eskwelahan, sa inyo pong lahat, mabuhay po kayong lahat. Salamat po sa inyo pong pagsisikap, pagsiservisyo po para din po sa bayan kasi bawat litro ng gasolina kinakarga may tax. Bawat bibilhin, bawat kukonsumuhin may tax. Tayo po yung nag-iipon-ipon, tayo po ang siya namang nagpapagal para po meron tayong sustento sa mga nasa itaas. True FM. So paano? Ready ka na ba? Sa iba pang mga balita natin ngayon. Ay, handang-handa na Oo, ako. ito na. Okay. Sa mga hindi po nakatutok kahapon sa Senate hearing, abangan niyo po ang mga balita natin susunod na sa News 5. True FM.